Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group and was again reunited last March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Mr. Lawrence Christopher Corpus Ferrer, and with his output brings it to Mr. Reynaldo Canlas Benaventura for YouTube posting. Before we start our worship night, let us first listen to our CDC and Reunited theme song composed by Mr. Joseph Amisola Agnan. Isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat pinamana sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balangay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga.
Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Sana namang oras na dumating sa ating mga buhay upang ating purihin, ating itaas ang pangalan ng Diyos na buhay sa oras na ito. Atin siyang dakilain, atin siyang papurihan. At dumating na naman ang oras na ito na sabi nga natin na tayo na tipon-tipon sa platform na ito, ating Team Talk Devotion, sa ating CDCM Reunited Team Talk para isagawa ang ating worship night. Yan. So, nawa ang lahat ay nasa mabuting kapalaran na marating ng audio-video na ito. Saan ka mang naroroong lugar, anong oras mo man ito mapanood, o anong araw man ito mapanood, sana ay nasa mabuti kang kapalaran. Kung ikaw ay first time lang na nakapag-view dito sa aming YouTube channel, CDCM Reunited Enlightened Ones, please hit the notification bell icon and subscribe para ikaw ay update sa mga audio-video na ina-upload po natin dito. Pagkat dito, hindi ka nagkakamali. Pagkat ito ay magandang aral ang iyong matututunan. Walang fake news, kundi ito ay good news kasi ito ay mula sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong gabing ito ay bago po natin pagpatuloy na purihin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Siyempre, unang-una purin muna natin siya ng awitin, no? Na ating ihandog ngayong gabing ito. At ito ay magmumula po kay Sister Arzamay Lumitik, Arzamay Bizeles, yan, kay Sister Arzamay, at sundan po ng opening prayer ng inyong lingkod. Ayan, so Sister Arzamay, go ahead. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha, sa iyong kalinga, panganib ay di banta, pag-ibig mo'y palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig, sa ingay man, bulong mo'y natatanging, pag-asa'y ikaw, sa aking puso'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig, sa ingay man, bulong mo'y natatanging, pag-asa'y ikaw, sa aking puso'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Oh, kailan pa man, kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas, kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas, kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo,
Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Maraming salamat, Sister Arzamay. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong sa aming buhay. Totoo po, ang aming puso ay ikaw ang sandigan. Kristo na aming Diyos, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tanggulan, at ikaw ang tagapagligtas sa aming lahat, Panginoon. Pagkat ikaw ay makapangyarihan, wala po aming magagawa. Kung wala ang tulong mo, dakila ka, tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay nandirito, natitipon-tipon upang purihin ka. Hayaan mo nawa ang iyong mga salita ay aming maintindihan, ang iyong mga salita na iyong itatanim na naman sa amin ay bubunga ng libo-libo. At hayaan mo po na maibahagi rin namin sa iba naming mga kasamahan. Lalo po sa mga YouTube channel namin, sa CDCM United Enlightened Was na nag-view po sa oras na ito. Ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. I-bless mo po sila at nawa ay mapakinggan nila na mabuti ang iyong salita at sila ay maliwanagan kung mayroon silang naguguluhan at sila ay ma-bless kung sila man ay nagdaraan ngayon ng kahirapan o kalungkutan. Panginoon, ikaw ang ligaya namin, kaya pupurihin ka namin at pasambahin. Sa pangalan ni Jesus. Ayan. So, muli, maraming salamat Sister Arzamay sa napakagandang awitin. Kaya po ang sandigan ni Kristo lamang ang lahat-lahat sa atin. So, sa oras na ito, alam ko na marami sa atin na gustong sa mga nakaraan nating taon at mga araw sa ating mga buhay ay talagang maraming nagawa ng Diyos sa ating mga buhay-buhay. At alam ko na ito ay nasa puso natin. At kung sa gabing ito ay may nais na magpasalamat, magpatotoo, free lang na mag-open po ng mic, yung mga kasama natin dito sa Team Talk ngayon, ay mag-open lang po ng mic at tayo po ay kami po ay ma-bless din sa iyong buhay na ibabahagi ngayong gabing ito. Yung mga pasasalamat mo sa Diyos. Anyone? Meron po ba? Any testimony? Ayan. Kung ikaw ay nakikinig ngayon sa ating YouTube channel at nais mo ring ibahagi ang testimony mo sa amin at nais mo kaming ma-bless sa iyong buhay, just type on the comment box at babasahin po natin yan. No? Mga testimony na yan, mga pasalamat po sa Panginoon. So, dito sa Team Talk, meron po ba yung kung sino po yung nais na magpasalamat sa Panginoon? I think wala. Pero alam ko sa puso natin ay marami tayong pinapasalamat sa Panginoon. Tulad ko, mga halos na diretso na ng 1 week na nakapag trabaho. After yung halos 2 weeks na natambay ako nung December kasi sakit na nagkasakit. At I thank God kasi siya talagang gumabay at nagpagaling at nadiretso naman ng 1 week na nag-work. Nawa ay tuloy-tuloy na yon. Yung healthy ko ay talagang alam ko na patuloy na proteksyonan ng Diyos. So, pinapasalamat ko yan sa Panginoon. So, sa oras na ito, mas lalo nating pasalamatan at papurihan siya sa mga awitin na ating maririnig. No? So, atin pong siyang purihin at sambahin magitan po ng mga awitin na hinanda po sa atin ng ating CDCM United Worship Team na sila po ang mag-lead ngayong gabing ito para idaan po tayo sa ating praise and worship at nawa lahat tayo ay magpuri sa Panginoon. So, purihin po natin ang Panginoon. CDCM United Worship Team. Amen.
Hallelujah! Nandito tayo ngayon sa gabing ito para tayo magpuri, magsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pagkat tayo malayang malaya, sa ibang bansa nagtatago yung mga nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Pero dito sa atin, malaya tayong gawin natin para sambahin siya. Kahit magkakalayo tayo, ay malaya tayong nandito, para purihin siya. Maraming salamat at nandito kami, mga worship team, para po umawit at sabayan niyo po kami sa aming pag-awit sa ating Diyos na buhay, Tayo malayang malaya na magpuri sa Kanya. Yan. So, kung napipili niyo pong malaya na sumigaw, sumayaw, tumalon, kahit man magkakahiwalay tayo, huwag niyong ikahiya ang ating Panginoon. So, worship them! Come on! Let's worship! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Ipakita natin ngayon ang kalaya natin na magpuri sa Panginoon! Ibigay niyo ang buong puso, isip at kaluluwa sa magpuri sa Kanya! Hallelujah! Awitan natin siya ng buong puso! Awitin natin! Ng buong puso ang kantang malaya! Malaya tayo na sumayaw, sumigaw, iwagayway ang ating mga kamay. Malaya tayo magpuri at sumamba sa Diyos. Malaya, 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 pagkat ang Diyos sa buhay ko ay gumawa, naranasan ng Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Sa kasalanan at kasalutan, dinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Hallelujah! Muli nating awitin! Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Pagkat ang Diyos sa buhay ko ay gumawa, naranasan ng Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Sa kasalan at ang kalungkutan, tinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aming nararanasan. Tayo'y malayang! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lundag! Malayang lumipad! Malayang magpuri! Malayang sumamba! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Malaya, malayang, malayang, malaya, 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 malayang, malayang, malaya. Oh, hallelujah! Malaya tayo, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Pagkat ang Diyos ay ang Diyos sa buhay ko ay gumawa, naranasan ng Kanyang himala. Kakakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Sa kasalanan at ang kalungkutan, tinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Dahil dito tayo ay malayang! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw!
malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumulad, malayang lumipad, malayang magpuri, malayang sumamba. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Ranasin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Oh, hallelujah. Thank you. Salamat sa kalayaan ng Diyos. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, oh Diyos. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat sa kalayaan. Salamat sa inyong binigay sa aming kalayaan upang magpuri, sumamba sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, kami malaya na lumalapit sa iyo, Panginoon, at umaawit sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin ang isang pusong dalisay na ibigay sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, upang malaya rin kami, buong puso rin kami magpupuri sa iyo. Awitin po natin mga kapatid, pusong dalisay. Pusong dalisay, ang ating nangin, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang ating nangin, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang ating nangin, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang ating nangin, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Wait mo rin natin. Pusong dalisay, ang aking nangin. Oh, hallelujah. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nangin. Nalikhain, O Diyos, para sa amin, O Diyos. Maraming salamat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang
hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pagmamahal. Salamat sa pusong dalisan. Salamat, Panginoon. Salamat. Wala kaming ibang masabi, kundi salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lord, nawa ang bawat isa na nagpuri sa gabing ito ay nagkaroon ng pusong dalisan at isang pusong tapat ang kanilang inihandog sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Pagkat kami, Panginoon, ay dapat lamang na buong puso na magpuri sa iyo, na isang pusong tapat ang kailangan na ihandog sa iyo, na walang iba namin dapat ihandog kundi ang buong puso namin, Panginoon. Pagkat ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na kapuri-puri sa lahat. Salamat sa kalayaan, Panginoon, pagkat di mo kami hinayaan na mahinto, Panginoon, kahit anumang problema ang dumarating. Hindi mo hinayaan na mahinto at ganun pa man na maraming problema. Malaya pa rin kami napupuri sa iyo. Kaya, Panginoon, lahat ng pagpuri namin, lahat ng pagsamba namin, lahat ng mga pasasalamat namin sa iyo ay buong puso namin ihandog sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon at lahat ng pagpuri, pagsamba at pagdawi, pagsigaw, pagsayaw ay para lang sa iyo lamang, O Jesus. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Walang pa kanyang Panginoon! Hallelujah! Praise God! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! So, ayun. Salamat, worship team, for that song. At alam ko, bawat isa ay na-bless sa mga praise na yun, no? And worship that says that tayo malaya na napupuri sa Panginoon, na tayo malaya na sumasamba sa Kanya sa ating kinaroroonan ngayon, at sana ibigay natin ang ating buong puso para kanyang dalisayin ang ating damdamin at ang ating pag-ibig sa Kanya. At sa oras na ito, hindi na po tayo magtatagal. Atin na pong purihin at sambahin siya sa pamagitan ng kanyang salita na ibabahagi po sa atin ng ating speaker sa gabing ito. Wala pong iba kundi si Pastor Brian Agustin. Pastor, go ahead. Okay. So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakabuti po ang ating Panginoon dahil kahit naging alert level 3 po ang ating Baguio City, ay gumagabay pa rin ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa gabing ito, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord God, dahil nandyan ka na nagbabantay at gumagabay sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, dalangin po namin, ingatan at bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin. Lalo na po sa iyong mga salita na aming mapag-aralan o maririnig sa gabing ito, Panginoon. Tulungan po ninyo ang iyong lingkod. Itago po ninyo siya sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po, O God. Ikaw po ang maitaas hanggang matapos ang gawain na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri in Jesus' name. Amen. So, muli mga minamahal, magandang gabi sa ating lahat at sa inyo. At
Sa gabing ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon na matatagpuan mula sa aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa po sa mga tao na takot sa problema. Tayo ba'y natatakot sa problema? O baguhin ko po yung tanong, takot ba tayo sa problema? Siguro po yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, yung mga hindi pa sumampalataya sa Panginoon, kapag may problema, kapag nandyan ang suliranin, kapag nandyan ang sakit, kapag nandyan ang kahirapan o kalungkutan, natatakot sila. Bakit po? Kasi wala silang pananampalataya sa Diyos na pwede nilang kapitan o lapitan. Amen? Pero tayo mga minamahal na sumampalataya na sa Panginoon, kilala natin ang Diyos, hindi na tayo natatakot kahit nandiyan ang problema, kahit nandiyan ang pagsubok, kaya nating harapin ang mga yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya malaki po ang may tutulong sa atin ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Kung tayo naniniwala sa Panginoon, kahit nandun ang problema, kung tayo sumasampalataya sa salita ng Diyos, kahit nandyan ang sakit, kahit nandyan ang kahirapan, hindi tayo matatakot. Kasi alam natin, mga minamahal, pinaniniwalaan po natin na ang ating Diyos ay hindi niya tayo iiwan o papabayaan. Okay, ito po ang ating teksto sa gabing ito. Mula sa Isaiah 41 verse 10, sabi niya, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba." Hallelujah, puri ng pangalan ng Panginoon. At ituloy ko pong basahin yon. Awit 41 verse 10, sabi pa niya rito, "Talalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Hallelujah. Puri ng pangalan ng Panginoon. Sinabi ko po kanina na kung meron kang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos, kahit nandyan ang problema, kahit maraming pagsubok na pwede mong pagdaanan sa mundo ito, hindi ka maaano. Kasi ang pananampalataya mo sa Diyos, hallelujah, ang makapagliligtas sa iyo. Amen? Tignan po natin kung ano ang naging buhay ni Job. Ano po ang naging karanasan ni Job? Sa aklat ng Job chapter 1 hanggang verse 21, nandun po yung kwento tungkol kay Job. Naghirap siya, nakaranas siya ng maraming problema, nakaranas siya ng maraming pagsubok. Pero sumuko ba siya? Natakot ba siya? Hindi. Hindi siya natakot, kundi sumampalataya pa siya o nagpuri pa siya sa Panginoon kahit ganun ang kanyang naranasan. Kaya nga isang paalala, mga minamahal, na kapag nandyan ang problema, harapin natin. Hallelujah. Harapin natin. Huwag tayong mawalaan ng pag-asa kasi ang Panginoon laging nandyan na handang tumulong, handang gumabay sa atin. Ulitin ko po yung teksto natin kanina, Isaiah 41 verse 10. Sabi niya, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Sino ba ang pwedeng magligtas sa iyo kapag nandiyan ang problema? Kapag nalulunod ka sa dagat, sino ba ang pwedeng magligtas sa iyo? Ang Diyos. Amen? Hallelujah. Maghatid lang siya o magbigay lang siya ng tao na maging instrument upang mailigtas ka sa dagat na kinalulunudan mo. Amen? Ganun po ang Diyos. Kaya sa ating panahon ngayon, ang problema ng buong mundo ngayon, hallelujah, nandyan ng Panginoon na magligtas sa atin. Kaya huwag tayong matakot.
Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin tayo kasi sakit yan. Diba? Sakit yan. Malalang sakit ang COVID na kumalat sa buong mundo. Kaya dapat mag-ingat pa rin tayo, pero ang pananampalataya natin sa Diyos dapat hindi mawala, kundi manatili sa atin ang ating pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Amen? Nandyan man ang sakit. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, sinabi ko po kanina, hindi ka maaano. Amen? Ganyan ang Ganyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan, kundi tayo ay kanyang babantayan. Hallelujah. Simula nag-pandemic, hindi pa nagkulang ang ating Diyos. Simula nag-pandemic, hallelujah, hindi pa niya tayo iniwan. Tayo ay kanyang binantayan hanggang ngayon. At, hallelujah, lagi niya tayong iingatan. Amen? Kaya dapat manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo. Huwag tayong matakot kung ano yung problema o ano man ang problema na maranasan natin sa mundong ito. Huwag tayong matakot. Nandyan man ang kalungkutan, nandyan man ang kahirapan, nahihirapan man ang lahat, pero dapat manatili sa atin ang salita ng ating Diyos. Amen? Kapatid, kung meron kang pinagdadaanan na problema ngayon, lumapit ka lang sa Panginoon. Huwag mong bitawan ang kanyang mga salita. Hallelujah. Kasi ang pandemic na nararanasan ng ating mundo, sa mundo lang ito. Ang pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon, dito lang yan sa mundo. Pero kapag nasa langit na tayo, wala nang pagsubok, wala nang kahirapan, wala nang sakit, at wala nang kalungkutan doon. Amen? Ano ang nandoon sa tanong ng iba? Siyempre, isa lang naman ang sagot natin dyan. Kapag nasa langit na tayo, hallelujah, wala nang sakit doon, kundi puro saya na lang. Pero hindi ka kasi pwedeng pumunta sa langit kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ang magligtas sa tao. Alam natin mga minamahal na marami nang namatay dahil po sa sakit na ito. Marami nang nawalaan ng mahal sa buhay dahil sa sakit na yan. Pero lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon ay merong kadahilanan. Amen? Siguro mga minamahal, binigyan tayo ng Diyos ng pagsubok upang matuto tayong sumunod sa Kanya at upang maalala ng lahat na kailangan tanggapin natin ang ating Panginoon. Kasi maraming mga tao na tumalikod sa Diyos Aminin man natin o hindi, hallelujah, maraming mga tao na ayaw nila ang pangalan ng Diyos. Bakit kaya? Mabait naman ang Panginoon. Nagbibigay naman ang Diyos ng maraming pagpapala. Bakit ang mga ibang tao ay ayaw nilang tanggapin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Ano kaya ang problema doon? Ano kaya ang dahilan bakit ayaw nilang kilalanin ng Diyos? Amen? Pero ganun pa man mga minamahal, ayaw man ng tao na tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas, iniingatan niya pa rin ang tao. Kasi lahat tayo mahal ng ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, nandyan man ang problema, nandyan man ang sakit, nandyan man ang kalungkutan, nandyan man ang kahirapan, anong dapat pong gawin? Hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo,
sa Kanya. Tawagin natin ang Kanyang pangalan. Sasagot naman siya. Amen. Lahat naman ng ating hinihingi sa Kanya ay tinutugon niya. Hallelujah. Sa iba't ibang paraan. Amen. Kaya sa gabing ito, ipanalangin natin na ang ating naranasan na pagsubok ay matapos na. Kasi sinabi ko kanina, marami nang namatay, marami nang nahihirapan, marami nang nalulungkot. Bakit? Hindi daw matapos-tapos ang sakit. Hindi daw matapos-tapos ang problema. Talagang ganyan ang problema. Ang gawin lang ng tao, hahanap siya ng solusyon. Sinabi ko kanina, lahat ng sitwasyon, lahat ng bagay ay merong kadahilanan. Kaya yung sakit na nagiging problema ang buong mundo ay merong mensahe yan. Amen? May mensahe dyan. Kaya kailangan alam natin o alamin natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Amen? Bakit niya pinahintulutan na magkaroon ng pagsubok, magkaroon ng problema ng buong mundo? May dahilan yan at merong mensahe ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Pero ganun pa man, mga minamahal, ang dapat nating gawin ngayon, lalo na ngayon, naging alert level 3 ang Baguio City at sa iba't iba pang lugar. Kasali pa dyan ang pinakamalaking syudad ng buong Pilipinas, ang Maynila. Buong ng Maynila yata ay alert level 3. At buong Baguio City, ganun. Hallelujah. Kaya ang gawin natin ngayon, ang dapat gawin natin ngayon ay manalangin, lumapit sa Diyos, dahil siya ang tagapagligtas natin. Amen. Balikan ko po ang ating teksto kanina sa Isaiah 41 verse 10. Hallelujah. Nasabi niya, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Iingatan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Palalakasin tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Dahil makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya ang tanong sa gabing ito, takot ka ba sa problema? Takot ka ba sa sakit? Siyempre, takot tayo sa sakit. Pero kailangan manatili sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos, na yan ang panangga natin sa ating kalaban. Amen? Walang iba na isasangga natin o ihaharap natin sa sakit, kundi ang salita ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sakit na kumalat sa buong mundo. Hallelujah! At mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sakit na kumalat sa buong Pilipinas. Amen? Makapangyarihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Makapangyarihan siya. Dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, kundi tayo ay kanyang iningatan hanggang ngayon. Amen? Hallelujah! Ang gawin lang ng tao, manalangin, lumapit sa Diyos. Hallelujah! Kaya sa gabing ito, sana ang ating grupo ay laging nakatayo. Amen? Laging matatag upang marinig ang mga tao na sa pamamagitan ng online, kahit online,
ay lumaganap pa rin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mabait po ang ating Diyos. Lumapit ka sa Kanya, tutulungan ka. Tatawag ka sa Kanya, gagabayan ka. Amen? Humingi ka sa Kanya, bibigyan ka. Hallelujah! Iingatan ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na ang Kanyang mga anak ay magdanas ng pagsubok. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Kaya muli mga minamahal, yun lamang po ang aking maibabahagi sa oras na ito. At sana po maalala natin ng ating Diyos na ay nandyan lang siya, handang tumulong po sa atin. Ipanalangin natin, hallelujah, na ang ating panahon ay maging normal na. Hallelujah, dahil kahit ako, nagsasawa na ako sa ating sitwasyon ngayon. Dahil yung mga ginagawa natin noon, yung namamasyal tayo noon, hindi natin magawa ngayon. Amen? Kasi, nandyan nga ang sakit na kinatatakutan ng iba. Pero, ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Huwag kang matakot. Dahil nandyan ako. Amen? Ang Diyos yun. Huwag kang matakot. Dahil nandyan ako. Amen? Ang Diyos. Hallelujah. Ang nagsasalita sa Isaiah 41 verse 10 na ating naging teksto sa gabing ito. Kaya muli, hallelujah, bago ko po pitawan ang aking pagsasalita sa gabing ito, ay nais ko pong humingi ng oras sa inyo na sa gabing ito ay magpapaalam ako sa darating po na Sunday ay wala po ako sa ating Team Talk dahil meron lang po akong gagawin at sana po maintindihan at maunawaan po ninyo ako at hiniling ko po kay Brother Joseph na kung available po siya sa susunod na Sunday ay siya muna. Huwag po kayong mag-alala kasi sa mga susunod na Sunday ay babalik po ako sa ating grupo. Itong Sunday lang na wala ako sa grupo at aasahan ko po ang pangunawa at yung pagsuporta nyo sa akin. At yun po, nagpapaalam po ako sa ngayon na sa susunod na Sunday ay wala po ako sa Team Talk. Kaya si Brother Joseph o sa ibang preacher po ang humawak muna ang gabi ng Sunday na susunod. Hindi ko po alam kung anong petsa yon, pero paalam ko na para alam po ninyo. So sa gabi nito mga minamahal ay magdalanginan po tayo na panalangin natin na ibigay ng Panginoon ang ating mga kailangan. Kasi ayaw man natin o gusto natin ay ganito nga ang ating panahon, naging mahigpit na naman ang ating lugar. So magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Pastor Brian, for that wonderful message from God. Yan. So, napaaganda pong salita ng Panginoon, ano? Talaga na napakalaman. Totoo po yun, ano? Doon sa Isaiah 41:10, sabi doon, huwag kang matakot at ako yun dyan para sa'yo. Or be dismayed, huwag kang madismaya. Na lahat ng mga pagsubok nating pinagdadaanan, alam ko, oo, dumarating talaga yung times na
meron yung downfall. Talagang nadadown tayo. But gawin natin palakasan yung salita ng Panginoon. Always patuloy tayong magbasa ng kanyang salita. Always na patuloy tayong manalangin sa kanya. At alam ko ng mga pagsubok nating pinagdadaanan na ating naranasan ay hindi pa patintulutan ng Diyos na yan ang maglayo sa atin sa kanya. As si Job ay kinaya niya yung mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Malala yung mga pagsubok na yon, but kinaya niya. And siya ay may downfall din, Nagawa niyang sisihin pa rin ng Diyos kasi hindi natin maiwasan yan. But at the last minute of our life, dapat nating ma-realize na we must not be dismayed or be afraid. Kasi ang Diyos, lahat ng mga pagsubok ay mayroong solusyon na katapat. Sa isang chess, hindi pwedeng maglaro ka, sabihin mo wala na, talo na. Wala nang pag-asa. Meron na merong solution hanggang meron kang pyesa. Kahit 60-40 man yan, o 50-50, o ano pa man, mayroong pag-asa. Ang lahat ng bagay. So, ganyan ang buhay natin. Huwag kang mawalan ng pag-asa pagkat ang Diyos nandiyan para sa iyo. He has a purpose for everything na nangyayari at patuloy na mangyayari. Kaya ang dapat natin gawin, manalangin, magbasa ng mga salita. Yan ang pinakakailangan na gagawin natin. Ayan. Maraming salamat, Pastor, for that wonderful message from the Lord. Nawa lahat tayo mga kapatid ay nakarinig sa mga salitang ito ay naisa puso po natin, nilagay po natin sa ating puso at yan natin na bumunga sana ng libo-libo sa ating buhay ang mga salitang ito upang lahat naman tayo ay may bahagi natin rin sa ibang mga nangangailangan din. So, kung ikaw ay nakikinig ngayon dito sa ating YouTube channel and you are a first timer, please subscribe and hit the notification bell icon para ikaw ay ma-notify sa lahat ng mga audio-video na ina-upload natin dito. Mas lalo po itong mga ganitong mga salita ng Panginoon upang ikaw ay ma-refresh at ikaw ay mapalakas through this. And please share also to your friends, your loved ones, to your family this audio video. Ganun din, nawa ay i-view mo ito mula sa umpisa hanggang matapos. Ganun din na paki-like. So, kung ikaw ay merong gustong nais sabihin na patungkol po sa ating pinag-usapan ngayong gabi, may nais kang may i-react, may insight, may reflect din, ilagay mo lang dyan sa comment box. Ganun din kung anong masasabi mo at suggestion mo, pwede pang mas lalong ikakaganda ng ating gawain, just freely put on the comment box. Or ikaw ay gusto magpa-shoutout, yan, lagay mo lang sa comment box at babasahin lahat natin yan upang kayo rin ay aming ding ma-acknowledge as our youth, as our ka-CDCM United Enlightened One. Yan. So maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng mga umattend dito sa ating Team Talk. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-view sa ating YouTube channel, CDCM United Enlightened One. Salamat sa lahat at nawa ang Diyos ang mag-bless sa atin. Till next Sunday. At wala man ang ating speaker tulad nga ng sabi niya ina, but alam ko ang Diyos magbibigay ng magsasalita pa rin sa atin, at hindi niya hayaan na tayo'y magutom sa bawat ganitong gawain natin. So,
Maraming salamat at see you again next Sunday. At pakiabangan ang lahat pa ng mga ating mga weekly na gawain dito sa CDCM Reunited. Ang ating prayer meeting during Monday, ang ating Bible study during Tuesday, ang ating devotion night via trunk line. Yan, dyan po kami nagko-connect. And so, during Wednesday po yan, exhortation night. Yan po yung mga training namin na lahat po ng mga member po ng CDCM United ay na-ask po na mag-speak, no? At para matuto ang lahat na magkalat ng salita ng Panginoon. Again, yun nga, devotion night via Team Talk. Dito sa Team Talk natin, during Friday po yan. And yung ganitong worship night during Sunday. And pare-pares po na oras yan. Every 9 p.m. in the evening. And maraming salamat. At muli, thank you. Ito po ang inyong kapatid na presider ngayong gabing ito, Joseph Agnad. At sa ating pong pagtatapos ngayong gabi, ay atin pong hinihiling ang pangsarang awitin na magmumula po kay Sister Mary Rose Embian at susundan po yan ng closing prayer ng ating mahal na speaker, si Pastor Brian Agustin. This is CDCM Reunited Network. Viewing. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are conveyed. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. And I'm accepted. You are conveyed. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Till my King and die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? Until my King and die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are listening. I'm forgiven because you are forsaken. And I'm accepted. You are conveyed. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love,
CDCM United and United Ones. Thank you for viewing. Right. Manalangin po tayo. Panginoon, nakikita mo ang aming mundo, nakikita mo ang aming paligid, nakikita mo ang aming lugar, ang Baguio City, ang Maynila City, ang Santiago, Panginoon, at sa mga iba pang lugar, O God. Mula sa Region 1 hanggang Region 7 o Region 10, Panginoon, ay naka-alert level 3 ang mga lugar na ito, O Diyos. Kasali pa dyan ng Baguio City, O God. Kaya sa gabing ito, dalangin po namin, ingatan at bantayan po ninyo kami, O God. Iligtas po ninyo kami sa sakit na kumalat sa buong mundo, Panginoon. Yung sakit na binabalita po nila, Lord, lusawin mo yan, O God. Dahil naniniwala po kami, umaasa po kami, sumasampalataya po kami, O God, na mas malakas ka, mas makapangyarihan ka kaysa mga sakit na pinagdadaanan namin sa kasalukuyan, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ingatan po ninyo ang aming buhay, ang aming mga kamay, Lord God, na nagtatrabaho sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng lakas sa amin, O Diyos. Ganon din po ang aming mga client. Lord, hawakan at ingatan po ninyo ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pamilya o trabaho, Panginoon. Ibigay po ninyo sa kanila ang lakas, O Diyos. Hallelujah. Ganon din sa aming mga pamilya na malayo sa amin, ang aming mga anak, Lord God, sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng katalinuhan sa kanila, O Diyos. At sa aming grupo na CDCM, Lord, ikaw po ang magbigay ng matatag na pundasyon upang hindi masira ito, Panginoon. At naniniwala po kami, umaasa po kami na marami pang mga blind o mga PWDs na mahikayat at makisali sa grupong ito, Panginoon. Pabayaan mo, O Diyos, na sa panahon namin ngayon, sa sitwasyon ng aming lugar, ay bayaan mo na lahat kami ay matuto na sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming pagtulog sa gabing ito, ikaw po ang magbantay at mag-ingat sa amin. Salamat po, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig, pagmamahal na walang hanggan na ibinibigay mo sa amin, O Diyos. Salamat po at bantayan mo kami sa aming pamamahinga sa gabing ito, O God. Salamat po, Lord God. Salamat sa iyong papuri, sa iyong pasalamat. In Jesus' name, Amen. That ends our worship for tonight. So in order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and on YouTube, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon of our own channel, CDCM The Enlightened Ones, and hit all so that you won't miss any of our posts. To be able to be with us here in this server, just key in CDCM Reunited as your server name, philtalk.org as your domain, 1321 as your port, and used guest as your username and password. That's it for now, and see you again next week for this type of activities. Thank you and God bless. May rason